5 minutes lang ang hinihingi ko sa inyo para maintindihan po ninyo paano hahawakan ang napakaraming letters of authority nyo na galing sa BIR. Number 1, i-check ho ninyo kung defective ho yung letter of authority nyo. Pag meron hong nakasulat dyan na Section 6A at saka Section 10C, defective po yan. Yan po ay hindi selection criteria na nire-require po ng kanilang legal obligation or legal function. So kung defective ho yan, pwede nyong isole para ma-cancel ho. Isinosoli ho yan para i-cancel. So, cancelable. Meron ho kayong gagawin. Defective ho yan. Siyempre, kung defective ho yung letter of authority nyo, ano mangyayari sa audit? Defective din po. Ano mangyayari sa assessment? Notice of discrepancy, preliminary assessment notice, formal letter of demand, final decision on disputed assessment, final decision. Yan po ay magiging defective. Pag defective ho yan, kinakancel po yan ng ating Court of Tax Appeals. Pero magiging tama po yung defective kung hindi ho ninyo ipoprotest o ipapakancel. Ayan. So yan ho yung dapat nyong tandaan. Pinakakancel po ang defective letter of authority. Isa lang pong paalala, meron po tayong baby tax amnesty right now na pwede ho niyong bayaran on installment basis. Para malaman po ninyo yung detalye, pumunta ho kayo sa microlinis.com at pwede ho kayong tulungan ng website na yon para ho sa installment ng inyong mga open cases. Ito po ay para din sa walang open cases. Ayan. At mas maganda ho na meron kayong tinatawag na Certificate of Availment ng Baby Tax Amnesty because yan po ay insurance ninyo laban po sa mga hindi nyo nakikitang harassment or assessment or letter of authority in the future. At ang huli po, number 3, wag na wag ho ninyong gagamitin ang inyong family home. O, kung saan ho nakatira ang inyong pamilya, ang tawag ho dyan family home. Kung kayo ay may-ari ng inyong sariling family home, suggestion ko, napakadami na ho nang lumapit sa akin na nagkaroon ho ng problem because yung kanilang family home ay ginamit po nilang bahay-opisina. Pag yan po ay ginamit nyo ng bahay-opisina, hindi na ho family home yan. Opisina na po sa tingin ho ng batas natin sa taxation. At pag ang family home ay naging bahay-opisina na, hindi na bahay ng pamilya, yan po ay masasubject na sa 12% value-added tax at masasubject na po sa regular tax. Kasi po, ordinary and business asset na po yan. So marami pong salamat sa mga nakikinig at nanonood at nanunuri. Salamat din po kung kayo po ay magsasubscribe at i-share po ninyo ito sa mga taong nangangailangan. Pwede po namin kayong matulungan sa inyong defective letter of authority, kaya i-contactin nyo po kami kung kailangan nyo po ng tulong. Marami pong salamat. Ito po ang inyong tax specialista, Emelino T. Maestro, isa pong certified public accountant. See you later. Thank you sa Almighty God.